Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang simpleng kasunduan sa pagitan ng dalawang magkaibigan, ngunit kung minsan, kahit ang pinakasimpleng kasunduan ay nagiging dahilan ng malaking alitan at lalo na kung walang malinaw na dokumento at walang maayos na usapan. Marco? Marco, nandiyan ka ba? Dito ako, pre. Sige, pasok. Upo kayo. Pare, baka pwedeng manghiram. Kailangan ko lang kasi ng panibagong capital ko para sa itatayo kong negosyo. Naubusan kasi ako ng pampuhunan. Magkano kailangan mo, pre? 200k. Babayaran ko rin within 6 months. Ikaw lang kasi maasahan ko ngayon eh. Sige, pre, pag-uusapan natin yan. Pumirma ka na lang dito sa kasulatan para may pa ako ng umutang ka sa akin. Sige, walang problema. Sige pre, salamat tama. Sige, wala ka naman, pre. Sumulat sila ng simpleng kasunduan, nakalagay doon na magbabayad si Dante ng 2,000 piso sa loob ng 6 na buwan na may kasamang 5% interes na lagyan pa ng probisyon na kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, dadalhin ito sa arbitrasyon at hindi sa korte. Pre, kamusta na? Ang usapan natin, 6 months lang. Kailangan mo nang bayaran yung utang mo. Uy, ikaw pala. Sorry, wala pa kasing masyadong kita ngayon. Susunod na buwan na lang. Walang-wala pa talaga ngayon eh. Sige, next month, iintayin kita. Anim na buwan na, binigyan ko na siya ng 2 extension na buwan, wala pa rin nangyayari. Ito yung kasunduan namin. Eh kuya, bakit hindi mo muna subukan makipag-usap sa kanila personally? Nagawa ko na yun, kapatid. Hindi sinasagot ang mga tawag ko. Narito ang mga kasunduan namin. Narito rin ang arbitration clause. Dito dahil lang ang usapan namin. Hindi na tayo maghanap ng korte. Ang unang hakbang sa proseso ng arbitrasyon ay ang pagsusumite ng request for arbitration at ito ang hudyat ng opisyal na nagsisimula ng arbitrasyon. Good morning, Mr. Marco. Maupo ka. Tama po. Sa ilalim ng batas, ang Republic Act 1985 o Special ADR Rules, ang arbitration ay opisyal na nagsisimula sa petsa ng tanggap ni Dante ang request na ito. At dahil may arbitration clause sa inyong kasunduan, obligado siya sumali sa proseso. Sige, tuloy lang natin. Pinadala ang request for arbitration kay Dante. Ayon sa batas, ang pagpapadala nito ay nagpapatigil din sa pagtakbo ng prospective period. Ibig sabihin, hindi na maaaring sabihin na naluma o nag-expire na ang karapatan ni Marco na idemanda. Sino yan? Ayo. May nakapagay po notice of arbitration. Arbitration? Sineryoso niya talaga? Teka nga. Attorney, kailangan natin mag-usap. May pag-usapan tayo ng importante. Matapos matanggap ang request for arbitration, ang susunod na hakbang ay ang pagbuo ng arbitral tribunal, ang panel o tao ang magiging tagahatol ng usapin. Dahil maliit lang ang halaga ng kasunduan ninyo at pareho kayong pumayag, at isang arbitrator na lamang ang gagawin, sole arbitrator. Sino ang mag-meeting? Magmumungkahi tayo ng isang pangalan kung hindi kayo magkasundo. Ang institusyon o ang RTC ang magtatalaga. Pero ngayon, kapwa pumayag kay Atty. Reyes, siya ang magiging inyong arbitrator. So, good afternoon everyone. My name is Atty. Reyes. So, bago tayo magsimula, nais ko lang i-disclose kung meron man alinmang connection ako sa inyo at para maiwasan natin ang bias. At nais ko lang ipaalam sa inyo na wala akong pinapanindigan sa inyong dalawa.
Sa preliminary conference, itinakda ng tribunal na ang patakaran at schedule ng proseso. Dito din tinukoy ang mga pangunahing isyu ng kaso. Maaari na ba natin simulan ng proseso? Oo, So, maayos tayo makapag-usap ngayon. Una, itinakda natin ang mga petsa ng pagpapalitan ng mga pleadings at ng ating mismong hearing. Bibigyan po ang claimant ng 30 araw para mag-file ng statement of claim. Ang respondents naman ay may 30 araw din para makapag-file ng statement of defense. Attorney, maaari ba mga hingi ng extension or paluwin sa araw na kailangan? Depende sa dahilan yan. Ang mga patakaran ng arbitrasyon ay gagamitin natin bilang gabay. Ang layunin natin ay mapananatiling pabilis at makataruan ng proseso. Sa exchange of pleadings, opisyal na isinusumite ng bawat panig ang kanilang posisyon. Ang claimant ay nagpa-file ng statement of claim habang ang respondent naman ay nagbibigay ng statement of defense. Sa aming statement of claim, isinumiti namin ang sumusunod. Ang orihinal na kasunduan, ang resibo ng pagpapadala ng pera, at ang mga text message ni Dante na nagpapatunay na nakatanggap siya ng pautang at nangako ng bayad. Sa ating statement of defense, sasabihin natin tinanggap po yung utang at kinilala niya ito. Pero ang defense natin na ang utang mo nabayaran mo ng partially at paid ka na doon. At ang interest ay hindi maliwanag ang kasunduan ng dalawa. Meron ka bang ebidensya na magpapatunay mo nabayaran mo yung partially? Meron akong resibo ng unang 2 buwan, pero yung mga ibang resibo, hindi ko na makita eh. Okay. Gagamitin natin yan at isasama natin yan sa korte. Isasama rin natin yung counterclaim para pag-usapan ang sitwasyon ng iyong negosyo para maintindihan ng tribunal ng proseso na ito. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng arbitrasyon, ang evidence and hearing. Dito ay pinipresenta ang mga dokumento, witness statements at sinasagawang oral na pagkikinig kasama ng cross-examination. Sisimulan tayo sa pagpipresent ng ebidensya ng claim. Ms. Claire, pwede mo kang simulan. Salamat po, Atty. Iprepresent na namin ang Exhibit A, ang kasunduan na nilalutan ng kabilang panig noong Enero nakaraang taon. Exhibit B ang bank transfer receipt na nagpatunay na nagpapadala ng 200,000. Exhibit C ang mga text message na kinuha mula sa telepono ni Mr. Marco kung saan malinaw na tinanggap at kinilala ni Dante ang utang. Sa atin din, sir. Mr. Nino, pwede ba naman tanong? Opo, attorney. Magkasama ba kayo ng kuya mo at narinig mo lang ng usapan nila tungkol sa utang? Opo, attorney, kasama ko po si Kuya Marco na pumunta ng bangko. At kasama niya rin po ako na sa mga ebidensya na sa mga kasulatan na pinakasunduan nila. At narinig ko rin po na sabi ni Dante na magbabayad siya pagkatapos ng 6 na buwan. Pero narinig mo lahat ng usapan nila tungkol sa utang. Opo, attorney. Attorney, Kasunod, nagpresenta rin ang testigo ang panig ng respondent. Attorney, tinatawag namin si Mr. Roder na kanyang katrabaho bilang testigo. Mr. Roder, pwede ka lang tumayo sa gitna. Mr. Roder, kilala mo ba si Dante sa negosyo? Oo, attorney, talagang bibili kami sa negosyo namin eh. Tsaka ang tagal ng wala kang sales, tapos walang kita sa negosyo, kaya nakikita ko talaga talagang nahihirapan siya sa sitwasyon ngayon. Cross-examination, Mr. Roger. Ang pagiging mahirap na negosyo ni Mr. Dante. Hinagawa ba ito ang katotohanan na may utang siya? Hindi po, attorney. Salamat. Wala na bang ibang tanong? Matapos ang oral hearing,
Ang bawat panig ay nagpo-file ng post-hearing brief, isang nakasulat na buod ng kanilang agrumento at ng ebidensya ng kanilang iprinisenta. Attorney, ito ang natibayan na talagang nagbayad siya ng utang mo. Ito ang huling yugto ng arbitrasyon, ang deliberasyon at award. Matapos pag-aralan ang lahat ng ebidensya at agrumentong nilabas ng arbitral tribunal, ang pinal, nakasulat at makatwirang desisyon sa ilalim ng RA 9285, ang award ay dapat ilabas sa loob ng 30 araw mula sa pagsara ng hearing. Tapos sila ng lahat ng ebidensya, dokumento, at mga pinresenta ng testimonya. Narito ang arbitral at nagdesisyon ng ganito. Babasahin mo mula sa harapan mo. Una, kinikilala ng tribunal na may ibisa ang kasunduan sa pagitan ng Marso at Dacho. Napatunayan ng claimant ang pagkairal ng utang sa pamamagitan ng kasunduan, bank receipt, at mga text message. Ikalawa, batay sa ebidensya, ang respondent ay nakapagbayad ng 20,000 piso mula sa halagang 200,000. Ang natitirang balanse ay 180,000 piso. Ikatlo, ang interes ng 5% ay malinaw na nakasaad sa kasunduan at may visa. Ang tribunal ay nag-utos na bayaran ni Dante Simango ng 120,000 kasama ang kabuang na ipong interes mula sa petsa ng kasunduan hanggang sa petsa ng award na ito. Ang gastos sa arbitrasyon ay paghahatian ng magkabilang panig. Salamat po, Atty. Reyes. Kailangan mo kami po. Kailangan mong tanggapin at kailangan mong bayaran yung kung sa kanya. Brad, pasensya ka na. Alam mo namang mahirap para sa akin, hindi ko naman nangyari ito. Kaya mo, gagawa ko ng parang para mabayaran ka. Sana lang, Dante. May kasunduan tayo kasi. Para hindi tayo magsisabi. Ang arbitrasyon ay isang makabago at epektibong paraan ng paglutas ng hindi pagkaunawaan, hindi kailangang lumaban sa hukuman ng matagal at mahalang gastos. Sa mamamagitan ng arbitrasyon, ang mga partido ay maaaring makamit ang isang makatarungan, mabilis at pribadong desisyon. Sa Pilipinas, ito ay pinapamalaan ng Republic Act 9285 o ang Alternative Dispute Resolution Act 2004 kasama ng mga special ADR rules. Tandaan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang malinaw na kasunduan at ang lakas ng loob na harapin ang problema ng maayos at mapayapa.